ako ng ulam ni Alex mga kabibilag. Kasi kagabi nagdala ako. Nabot ko ako lang. Siguro kung bumaba ako kagabi ay mga 11:30 na. Ayun, okay naman. Nakasantay na siya para mamaya pag uminit, naiinitan na siya. Mag-herbal ako ngayon. Minsan, nag-ano ako na nagkatsa ako, tsaka kalamansi. Eh ngayon, naubusan ako ng kalamansi, kaya herbal muna ako. Talaga naman. Sa taas pa si Alex. Ang ulam ni Alex ngayon ay manok na prito. Wala sa dyan. Yun lang naman kinakain niya. Hindi na siya kumakain ng tilapia eh. Hotdog naman, ilang araw na siyang nagganon. May burger patty dyan. Kaso lang, mas maganda pa rin yung manok. Para, ano, maiba naman. Kasi, ulit-ulit na lang ang ulam niya. Hotdog, burger patty. Nagpusit na siya. Maiba naman ngayon. Kaya, ayun. Parito manok ang niluto sa kanya. Tignan natin, ha. Sige, trabaho natin yun. May pusit pa nga siya dito. Pusit. May kalabasa. May hipo na kalabasa. Diba? Dami niyang ulam. Kasi nga, nag-request kasi yan ang ulam sa akin. Kasi sinabi niya, mami, ito gusto ko, ito gusto ko. Oh, sige. Hindi rin naman ang kausap eh. Isa lang naman yan. Isang legs lang. Kahapon nga pala, hindi kami natuloy ng kumari kong grocery. Kasi hindi kami nagkaintindihan na naman. May pasok pala siya. Tapos sabi ko, wala 5 lang para may pasok siya. Kaya mamaya, baka ituloy na namin. Kausapin ko na. Malabo din kausap yun. Parang lang yung bangag. Minsan hindi niya na alam na iinis ako sa kanya. Ngalinganin ko na hindi replyan, naaasar ako. Ito na lang kamo. Magaling din bola-bola at mamaya puntahan ako ng kaibigan ko din dito. Ayun, mga broken hearted, takbuhan ako. Hindi nila alam, broken hearted din naman ako. Mga ng broken hearted ako, wala akong matakbuhan eh. Kundi kay Ate LB yung kaibigan ko. Ako yung broken hearted ako, wala rin nakakaalam kasi sinesikreto ko din. Kung tayo nakakaalam ako at saka yung kaibigan ko si Ate LB, si Padi. Diba? Pero nakamubuon na ako. Wala na akong pakaalam. Mga bitsa habang buhay. Problema niya na yun. Kabit, kabit. Para naman niya naghahabol ako sa kanya. Kuri-kuripot niya.
Mas boy pa, kuripot pa. Hindi na siguro. Kaya, kapag tayo iniiwan, meron yung rason, may mga dahilan naman na katulad sa akin, na kailangan balikan. Eh, yung kawal ko, pa-chat ko kagabi. Parang naghiwalay sila ng jowa niya. Eh, ganun talaga. Live-in partner sila. Sabi, ganun talaga. Meron pang siguro mas higit sa kanya. Dito daw siya, pupunta at iiyak dito. Ayos lang naman ba, may problema sa akin. Sabi ko, sige. Wala naman problema sa akin yun. Move on ka, dito ka muna. Diba? Galing mag-comfort. Pero yung sarili, hindi mag-comfort. Actually, ako naka-move on na ako eh. Kaya nga, medyo okay na yung katawan ko. Pero feeling ko, ang taba ko nga eh. Dati kasi ang payat ko. Ayun, tumaba na ako. Tsaka hindi ako pwede magpataba ng kasi high blood ako. Kailangan payat lang ako. Diet. Pero yung minsan, nakakain din ako ng marami. Kaya, lalo pag masarap ang ulam. Nasisira ang dieta natin. Okay lang yun, tao lang naman tayo. Minsan okay tayo, minsan hindi. Yan ang talaga ang buhay, di ba? Lahat ng yan, nagiging alam sa atin yan. Baga, yung mga broken, yung mga hiwalayan na yan, alam sa atin yan para maging matatag tayo, di ba? Kahit ako, naging matatag ako dahil sa nangyari sa amin. Ayos lang yun. Ibig sabihin lang yun na tinanggal ko sa maling tao. Ganun lang yun. Masaya ako. Ganito lang buhay ko. Padala siya, may bahay. Pero sa akin, hindi naman siya nagkukulang sa monthly naman ang padala ko. Yun nga ang sabi ko. Pagurin niya yung sarili niya. May kabit siya, may pamilya siya. Hindi lahat kami buhayin niya. Nanay niya, buhayin niya. Buwan-buwan yan, meron. Kabit niya. Kami, hindi man ako papayag kasi legal lang yung asawa eh. Hindi na ako papayag na wala ako niya. Ayaw niya matulpo. Umayos lang siya. Tulpo ka, pag di ka nagpadala, tandaan mo yan, papatanggal ka sa trabaho. Para tapos, wala nanay mo, wala yung kabit mo, wala yung mga kamag-anak mo asa sa'yo. Diba? Madawi ka nga ng abroad eh, doon ka dumidal sa mga kamag-anak mo eh. Pupunta ka dito kung kailan nakailang araw ka na doon. Hindi ko alam yun. Alam ko yun lahat. Sila unang pinupuntahan mo. Imbis na pamilya mo, sila una lagi sa iyo. Pag nagkasakit ka, doon ka sa mga kamag-anak mo. Diba? Tingnan ko pag humina ka at may sakit ka na kung dalawin ka ng mga yan. Papa mo nga noon eh. May sakit na, hindi nila maalala. Kunyari, iyak-iyak sila nung namatay. Pero ang totoo, ako nag-alaga sa tatay mo. Hindi ko sinusumbat yun. Pero ako ang nag-alaga sa papa mo. Ako nagpagamot din. Ako lahat. Sakripisyo din. Kaya, sama daw ugali ko. Sama. Pero tatay mo, ako nag-alaga mo. Kahit itanong sa papa mo, namatay yun nang ako magpagamot yun. Nadala ko yun, kahit naka-wheelchair yun. Sa elevator na pagkakamalan ng asawa ko. Kasi ako nagtutulak eh. Diba? Sama kasi ugali ko eh. Papa mo eh. Sino bang naanuhan mo ng ganun ako? Drive ko. Tulak ko sa elevator. Pagpupunta ng ospital. Sa SSS, tulak ko. Napagkakamala na nga akong asawa ng papa mo. Pero yung totoo, marunong lang din talaga makasama yung papa mo sa akin. Kaya, lagdalag ko yun si papa. Pinamilya kasi kami nung yung tipo ng magulang na hindi kanya
Ikichismis. Nanay mo ka. Ano may kakaiba eh. Papa mo, hindi kami chinichismis. Kung anong problema, sekreto lang yun. Nanay mo, pinagkakalat. Kaya yun ang ayaw ko talaga yung ganyan na magulang na hindi siya magprotekta sa mga problema ng mga manugang niya, anak niya. Siya pa nagkakalat. Smosa ba? Kaya, mas ang laki ng diferensya ng papa mo sa nanay mo. Ba't ang bigat ng bag mo? Ayan eh, sobrang bigat naman yan na. Kung ano lang pagkain mo. Ayun, manok yung ulam mo. Ininit ko yung kalabasa mo na may hipon. Ayaw mo nun? Ano kakainin mo? Ha? Hindi ka naman nagsabi kung anong gusto mo. Basta yung babaunin mo, manok. Herbal. Ikaw, mamili ka na. Ano bang ulamin mo? Yan na lang. Sabi mo, ayaw mo. Dito. Eh, hindi ka naman nagbilin sa akin kung anong gusto mo eh. Kain na. Anong oras na? Anong oras na? 6 na? 5. 5 na? 47. Dali na.